ating mga Bibles po. Okay? Matthew chapter 1, verse 21 up to verse 23. No? At pangunahan tayo ni Nanay Lenny sa verse 21 po. Opo. Matthew chapter 1, verse 21. Opo. Number 2 po. Yan po. At siya ay nagsisilang ng isang anak at tawagin mo siya sa kanyang pangalan na Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Amen. Sister Malu po sa 22 po. Ngayon ang lahat ay ito ay mangyari upang nawa ay matupad itong sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Verse 23, Sister Agnes po. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Amen. So dito sa ibang Tagalog, Birhen, no? Birhen na magdadalang tao. So ito po yung dalaga, ito po yung si Maria po, no? At dito po tayo mag-aralan po mga kapatid. At unang-una po ay makita po natin yung isinulat po ni Matthew, ang aklat po ng Matthew mga kapatid, na ito po ay pinalooban, no, ng kasaysayan ng mga history during the time. At nakita po natin dito yung mga tatlong saling lahi, no, na kung saan po ay ito nga po ay karoon po ng tinatawag na pagpapakita po yung anghel ng ating Panginoon, no, sa kay Jose na anak po ni David. At ang sabi po niya dito, at siya ay magsisilang ng isang anak at tatawagin mo siya sa kanyang pangalan na Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So ang ating paksa ngayong hapong ito ay may kinalaman po sa tinatawag na Jesus is our Savior. No? Ang ating Jesucristo, si Jesus ang siyang tagapagligtas. Kaya dito ay atin pong nakita, bago po tayo dumako dito sa ating pinakapaksa, ay nais ko pong basahin po sa inyo ang lumang tipan, na ito po pala, bago nangyari po ito, meron na po itong prophecy, no? Meron na po itong hula na nangyari po doon po sa aklat po ng Isaias. Sabi po dito, Isaiah chapter 7 verse 14. No, sabi po dito, kaya't ang Panginoon nga magbibigay sa inyo ng tanda, no? Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, no? Pag sinabi pong Emmanuel, ibig sabihin po, ang Diyos ay sumasa atin. No? Yan po ibig sabihin ng Emmanuel. Okay? So, pagdating po sa bagong tipan, nagkaroon po ba ng katuparan? Amen. Ang propesiya ng prophet Isaiah? Meron po. No? Sa verse 23 ng Matthew chapter 1, nasabi dito, masdan, isang birhen, ang magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaking anak at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung kakahulugan ay ang Diyos ay kasama natin. So yun pala ang ibig sabihin ng Emmanuel, no? Na ang Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay kasama po natin. Okay, bakit po kasama natin ang Diyos? Sapagkat siya po ang magliligtas po sa atin, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. So dito pa lang, pinapakita na po na ang ating Jesucristo ay Diyos. Siya po ang kasama natin, no? Kaya sabi ito, ibig sabihin ng Emmanuel, na kung ipagkakahulugan ay ang Diyos ay kasama natin. So ang ating Jesucristo na siyang Diyos, siya po ang kasama po natin, mga kapatid. Kaya sa ating pag-aaral nito, ay dapat po natin makita na ang kapanganakan po ng ating Panginoon Kristo ay hindi po ito nangahulugan
na ito po ay tinatawag po na Christmas, no? Kasi di po ba sa Bible wala ho tayo nababasa na Christmas po, no? Kahit po may isang talata po niyan, wala po, no? Ano po sa Tagalog ang Christmas? Yung Pasko, no? Na tinatawag po nila o Fies, no? No? At ang Christmas ay hindi po mula yan sa Diyos. Ito ay likha ng tao, bunga ng tradisyon ng mga tao at inimpluwensyahan ng mga kaugalian ng pagano at ipinakilala makalipas na ang panahon ng mga apostol. So, during the time, nung wala na po ang mga apostol, doon po yun pinakilala, no? Yung tinatawag po na Christmas, no? O Pasko, no? So, meron mga ibang bagay na nais ko pong i-share po sa inyo. Hindi ang Diyos ay may akda ng Pasko, no? Hindi po ang Diyos ang siya may akda ng Christmas. Ang Diyos ay may akda lamang ng mga bagay na kanyang inuutos sa kanyang mga salita. So, ang nakaakda pala ng utos, mga kapatid, na kung saan ay inutos po ng ating Panginoon, saan natin matagpuan? Sa kanyang mga salita. Kaya nga po, may utos po si Lord. Matthew chapter 28, basahin po natin. No? Ano po bang utos ni Lord? No? Ito po yun, ang utos po ng ating Panginoon. No? Para po malinaw lamang po sa atin na ang utos po ni Lord, hindi po yung Pasko, kundi ito po ang gusto po ng ating Panginoon. No? Sa Matthew chapter 28, sa number 103, okay, babasahin po ni Sister Malo yung 19, babasahin po ni Nanay yung 20. Sige po, Sister Malo. Tumayo kayo sa makatuwid at turuan ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritong Banal. Opo. Verse 20 po, Nay. Turuan. Opo. Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang maipag-utos ko sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo lagi maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So, malinaw po, no? Ang ituturo pala natin, yung mga utos ng ating Panginoon. Hindi yung utos ng tao. No, hindi yung sinasabi po ng tao na, hoy, ganito ang gagawin natin, ganyan ang gagawin natin kasi masaya tayo, magkasiyahan tayo. Hindi ho ganon, no? Malinaw po yung utos po ni Lord, sabi po ng ating Panginoon, turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang naipag-utos ko sa inyo. So, ang utos ni Lord dapat ang siyang sundin. Kasi meron talagang utos po si Lord sa atin, no? Na kung saan po ay dapat po nating sundin. Kaya ito po yung tinuturo ng ating Panginoon sa atin. At ang sabi pa po dito ni Lord, malinaw po kanyang pangako, ako ay kasama ninyong lagi maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So malinaw po yan, ang utos ni Lord ay hindi ho para mag-celebrate tayo ng Pasko o ng Christmas. Ang utos po ni Lord, malinaw po, no? Na isa po sa utos po niya na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Tama? Utos po niya yung ating pagnaturuan ay bautismuhan, no? Malinaw po dito sa verse 19, no? Utos po yan ni Lord, no? Hindi po yan utos ng tao, ng pastor. Kaya malinaw po na dapat po natin makita na sa ating pong paglilingkod na ito ay utos lamang po dapat ni Lord ang siya nating sundin po, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po dito sa Deuteronomy, basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog, sa Lumang Tipan po, no? Deuteronomy, ang sabi po dito, chapter 12, napakaganda po sinabi po ni Lord sa mga Israelita during the time, no? No? Deuteronomy chapter 12, verse 32, sabi po dito, kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, ay siya mong isa sa gawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. So malinaw po, no? Kung ano lang daw ang utos ni Lord, yun lamang po yung ating gagawin. Ang ating isasagawa po, sabi po ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi ni Lord, huwag mong dadagdagan ni babawasan.
magbawasan. So ang utos ng Lord, hindi po pwede na dahil wala, ay gagawin po natin. Tama? Hindi po pwede na dahil wala, okay naman siguro kasi wala naman dito. So, ang sabi nga ni Lord ay huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. So, malinaw po yun mga kapatid, no? Na ang utos po ni Lord, hindi ho para mag-celebrate tayo ng Pasko, kundi napakarami siyang utos na dapat po tayong sumunod sa Kanya at patuloy po nating pasasalamatan, no? Ang Kanyang kabutihan sa buhay po natin. Tama po? Kaya isa po sa ating pinagpapasalamat po ngayon dahil tayo po ay iniligtas po na ng ating Panginoong Kristo. Tama po? Tayo po ay tinubos, tayo po ay pinawalang sala, tayo po ay binili ng Kanyang sariling dugo. Kaya dapat ang ating lamang sundin ay utos po ng ating Panginoon. Ano mang bagay na inutos ko sa inyo ay siyang inyong gagawin. Malinaw po yan. At huwag kayong magdadagdag ni magbawas man. Dahil walang utos ang Diyos tungkol sa Christmas, hindi siya ang may akda nito. Tama? Hindi po si Lord ang siyang may akda. Kasi wala naman talaga siya utos. Kahit man balik-rin man yan ang banal na kasulatan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, wala po talaga yon. So, bawal gawin natin na magdagdag at bawal din po ang magbawas. Number 2, hindi si Kristo ang may akda ng Pasko. Hindi rin po si Kristo. No? Kapag katandaan po natin nung pinanganak ating Kristo ay hindi po December 25. Meron po ba tayo nabasa December 25? Wala po eh. Di po ba? So mga ano lang po yan ng mga tao, no? Haka-haka lang po yan, sinasabi lang po nila yan, pero sa banal na kasulatan, wala po yan. Hindi kailanman itinuro o pinagdiwang o inutos ni Jesus ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Okay? So, meron pong nagbibisita, meron nagpupuri sa kanya, merong nagsasaka bigay ng handog, subalit, kahit kailan, sa utusan niya, sa mga utusan niya, hindi po niya inutos na tayo po ay mag-celebrate ng Christmas o Pasko. No? Manapay ang tutuparin po natin, ito po yon. Basahin po natin. John, chapter 14, verse 15. No? Okay? John, chapter 14, verse 15. Okay? Kaya tayo bilang Kristiyano ay dapat sumunod lamang po tayo sa anumang sinasabi po ng ating Panginoon. Sa number 339 po, babasahin sa Agnes sa John chapter 14, verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. No? Malinaw po yan. Mga kapatid, kung kayo ay umibig sa akin, ay tutuparin ang aking mga kautusan. So malinaw po, no? Kaya ang tunay na umibig sa Diyos, tumutupad po yan sa utos po ng ating Panginoon. Hindi po sa utos ng tao. Tama? Hindi po dahil sa utos ng pagano, hindi po utos ng sinuman, no? Na mag-utos sa atin na ganitong gagawin natin, kundi ito po yung utos po lamang dapat ng ating Panginoon. Kasi yun po ang yung ang palatandaan, no, na inibig natin si Lord kapag ka inuutos po natin, okay, ang pagka gawin natin ang utos po, no, ng ating Panginoon. Okay? Ang inutos ni Jesus ay alalahanin ang kanyang kamatayan, hindi ang kanyang kaarawan. So malinaw po, basahin po natin Luke, okay? Lucas, no, chapter 22. Okay? Luke chapter 22 verse 19. Okay? Luke chapter 22 verse 19 po mga kapatid. Okay? Sa page 267 po. Okay. 267. Sa Luke chapter 22 verse 19. Pakibasa sa Malo, verse 19. At siya ay kumuha ng tinapay at nagbigay pasalamat at sinutong ito. At ibinigay sa kanila na sinasabing, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ito sa paggunita sa akin. Amen. Ang paggunita po natin, malinaw po yun. Yung kamatayan po ng ating Kristo. Kaya tayo meron tinatawag po na Lord's Supper.
Kasi po, ginugunita po natin. No? Inaalaala natin ang kamatayan po no, ng ating Panginoong Kristo. Katulad po ng this coming 28, no? Sunday po yan sa ating Thanksgiving. Meron tayong tinatawag po na Lord's Supper at saka faith washing sapagkat yun po talaga ang nais po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So number 3, hindi ang apostol ang may akda ng Christmas. Hindi rin po ang apostol, hindi ang Diyos Ama, hindi ang ating Hesus Kristo, hindi po yung mga apostol. Ang unang iglesia ay natili sa aral ng mga apostol, hindi sa mga pista o tradisyon. Tandaan po natin, ito po kasi yung Christmas ay ano po ito, katuruan ng mga pagano. Pag sinabing pagano, ibig sabihin po, yung mga tao na laban po sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Na sila po ang nag-insist dito na tinatawag po na Christmas o gawang tradisyon, no? Kanilang ginagawa po sa harapan po ng ating Panginoon o sa buong mundo. Yan na po ang naging kagisnan dito ng bansa natin sapagkat yun po ang tinuro ng mga Kastila during the time, yung mga katuruan po na yan, no? Kaya ang nag-umpisa po niyan, of course, hindi po lingid sa kalaman po natin, nung nag-umpisa po ang author po niyan ng Christmas, walang iba kundi yung pagano, which is mga ano po sa pinakapuno po nila, no? Pinakapuno ng reliyon. Okay? So, alam na po natin yan kung sino po, no? Ang sabi po dito ay basahin po natin sa unang Korinto, no? 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Basahin po natin, mga kapatid, no? 1 Corinthians chapter 4, okay? Verse 6 po. No? Sa number 523. 523 po. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Okay, kita niyo po, nanay. Sige po, nay. Ang mga bagay na ito, Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay taglay ko sa isang kahapon na inilipat sa akin sarili at kay Apollo sa pag-alam sa inyo upang kayo nawa ay mabuti sa amin na huwag mag-akala sa mga tao na higit doon sa nasusulat upang walang isa man sa inyo ang magpapalalo sa isa. amen. So, malinaw po, no? Huwag tayong mag-akala, sabi po ni Pablo, sa mga tao nang higit doon sa nasusulat. Ibig sabihin, huwag tayong maniwala sa mga tao doon kaysa sinasabi po ng ating Panginoon. Kasi ito po nakasulat na po, no? Ito na po yung sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi ho dito, upang walang isa man sa inyo ang magpalalo, magpakataas sa isa laban sa isa pa. So, yun po yun. Kasi dapat ang ating lamang pinanindigan, ang ating lamang pinahawakan, which is the Word of God. Okay? Next, ang Pasko o Christmas ay mula sa tradisyon ng tao. Binabalaan ng Biblia ang pagsamba na nakabatay sa utos at tradisyon ng tao. Basa natin, Mark, no? Binabalaan po ng ating Panginoon ng banal na kasulatan na hindi dapat yung pagsamba ay nakabatay po sa utos o tradisyon ng tao. Mark chapter 7, basahin po natin. Okay? Mark chapter 7, verse 7 up to verse 8. Okay? Babasahin po ni Sister Malo yung Mark chapter 7 verse 7 up to verse 8 po. Sige po, sister. Subalit sa walang kabuluhan ay sumasamba sila sa akin na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautusan ng mga tao. Sapagkat sa pagkatabi ng kautusan ng Diyos ay pinanghawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao, gaya ng paghuhugas ng mga isidlan at
Amen. No? Kaya sabi po dito ng ating Panginoon, subalit, sa walang kabuluhan, ay sumasamba sila sa atin, sabi po ni Lord, na itinuturo bilang mga doktrina ang mga utusan ng mga tao. Sila din po, nagbabanggit din po sila Diyos. Pero ang tinuturo nila ay yung katuruan ng tao, hindi po katuruan ng Diyos. So ang tanong, nangyayari na po ba dito sa mundo natin? Hindi po ba? Halos naman na rin yun, Diyos ang tinatawag eh. Pero hindi tinuturo yung tunay na katuruan ng ating Panginoon. Ang tinuturo nila, mga kapatid, ay ang kanilang mga kautusan, no? Kautusan ng mga tao, doktrina ng tao, ang siya tinuturo. Kaya ano pa kung sabi? Sapagkat sa pagtatabi ng kautusan ng Diyos, ay pinanghawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao. Kaya sila nirebuke po no, ng ating Panginoon. No? Sila po ay sinaway ng ating Panginoon at gaya ng paghuhugas ng mga sisidlan, no? Ng mga saro at marami pang ibang gayong mga katulad na bagay na inyong ginagawa. So maraming ginagawa yung mga tao during the time na sila po'y nagsasabi na sila sa Diyos, subalit ang kanilang pininiwalaan yung doktrina at mga kautusan ng mga tao. No? Ano pa po? Colossians chapter 2 verse 8. No, Colossians. Basahin po natin ang Colossians. Okay? Colossians chapter 2 verse 8. Pakibasa sa Agnes. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Amen. So, pinapag-ingat po tayo ni Lord, no? Kapagkat ang sabi po dito ng ating kapatid na Pablo, mag-ingat na baga kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang paninilang o pandaraya. Okay? Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So malinaw po mga kapatid, na dapat yung tradisyon na yan, yung aral, ang turo ng tao, malinaw po, yun po ang sabi ni Lord, ay mga panininglang po yan, no? Mga pandaraya, mga pandarambong sa ating paglilingkod nito sa ating Panginoon. So pinapag-ingat tayo sapagkat yan daw, malinaw, na hindi pa pala yan, no? Ayon sa ating Panginoon. No? Hindi po yan gusto ni Lord, hindi po yan utos ng Panginoon. No? Yung mga tradisyon na yan, yung mga ginagawa ngayon sa mundo, mga kapatid. Kaya kung ano-ano na mga ginagawa nila, no? Kaya ho, hindi po yan ay nais o kalooban po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sa ating paglilingkod, di bali na mawalan tayo ng kaibigan, di bali na mawalan tayo ng kakilala, ang mahalaga, meron tayong Diyos na tunay at totoo na atin pong pinaglingkuran. Di bali magalit sa atin, basta wag lang magalit po ang Diyos. Okay? Sapagkat tandaan po natin, kapag ang Diyos na magalit, mga kapatid, ay sigurado po na tayo po ay talaga hong wash out lahat, na mawala po tayo lahat, mga kapatid. So malinaw po yun. Kaya dito ay pinapag-ingat po tayo ng ating Panginoon. Number 5, may impluensyang pagano ang Christmas. Meron pong impluensya po yan, mga kapatid. No? Kaya ang sabi dito sa Jeremiah, basahin po natin, Jeremiah chapter, basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog, Jeremiah chapter 10, verse 2. No? Meron po dito sinasabi na ganito ang sabi ng Panginoon. Tingnan nyo po si Jeremiah pong isasalita po dito. Sabi ni Jeremiah, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nangangalupaypay sa mga yaon. So, ang tinutukoy dito na huwag tayong matuto, mga kapatid, sa lakad ng mga bansa, ibig sabihin, yung mga itinuturo ng mga tradisyon, mga itinuturo ng mga tao na wala naman hindi naman nakabatay sa salita po ng Diyos. Okay? At ang sabi pa po dito ng ating Panginoon,
huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit. Ibig sabihin, huwag kayong mga lupaypay sa anumang katuruan ng ating Panginoon, sa anumang kanya mga utos o mga sinasabi po sa atin. Okay? Kasi kay Lord po yan no? Ang mga ito po yung mga bagay na makalangit, ito po yung mga bagay na espiritual na mga bagay na dapat po nating panghawakan at dapat huwag po tayong manghihina o manglulupaypay sa mga aral po ng ating Panginoon sapagkat ito po ay totoo, tunay po mga kapatid. Now, 2 Corinthians mga kapatid, chapter 6 verse 17, pinapalabas po tayo ni Lord at pinahiwalay po tayo ni Lord dito sa mga bagay na ito. Okay, kanino tayo pinapahiwalay? 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Basahin po natin. Okay? Basahin po ni Sister Malo yung verse 17 po, mga kapatid. Kaya nga lumabas mula sa gitna nila at kayo ay maging hiwalay. Sinasabi ng Panginoon at huwag hinupuin ang maruming bagay at tatanggapin po kayo. Amen. Malinaw po, no? Saan po tayo daw hihiwalay o lumabas mula sa gitna nila? Doon po sa mga taong hindi nananampalataya, hindi naniniwala sa utos po ni Lord. Sa verse 16, at ano bang pakikipagkasundo meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo ay ang templo ng buhay na Diyos, gaya ng mga Diyos, gaya nga ng Diyos, ay nagsabi, ako ay mananahan sa kanila, at maglalakad sa kanila, at ako'y magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan ko. So, doon tayo pinapahiwalay. Doon po sa mga katuruan tungkol po sa Diyos-Diyosan, no? Sa mga ginagawa po ng tao ngayon, no? Lalo na itong tradisyon, yung Christmas po na tinatawag, na ito naman po ay hindi aral po ng ating Panginoon. Kaya, sabi ni Lord, lumabas kayo sa gitna nila at kayo'y magsihiwalay. No? Ibig sabihin, huwag mong gawin yung kanilang ginagawa tungkol sa kanilang Diyos, hayaan nyo lang sila. At sabi ni Lord, lumabas tayo sa gitna nila, mga kapatid. Ibig sabihin, huwag nating sundin, huwag nating ganapin yung mga bagay na yan, sapagkat ayaw po talaga yan ng ating Panginoon, dahil iyon, mga kapatid, alam naman po natin, ay tinutukoy po ni Lord, pumapasok po yan sa tinatawag po na Diyos-Diyosan po, mga kapatid. Okay? So, atin naman po yan nakikita, atin obserbahan po yan, at ating atin din po yung ginawa nung tayo po ay wala pa po tayo sa Lord. Tama po? Kasi po tayo na-influensyahan, no? ng mundo, mga kapatid. Kaya sa atin pong conclusion, mga kapatid, ay malinaw po na ang buod ng biblical na sinasabi ko ay malinaw na Diyos hindi ang may akda, no? Hindi po may akda ang Diyos sa Christmas. Ganon din ating Jesucristo, ganon din yung mga apostol. Kaya po, mga tao at tradisyon, dito nagmula ang Christmas o ang Pasko na sinasabi. Kaya ho, maliwanag, John chapter 4 verse 24, anong pagsamba pong gagawin natin? No, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi lamang po siya sambahin sa Espiritu, kundi sa katotohanan din. Sapagkat ang kanyang katuruan, siya pong katotohanan na dapat po nating paghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. So bago tayo magtapos, bago tayo umawit sa Lord, meron po ba tayong tanong tungkol